ngayon at kailanman, wagas ang iyong katapatan. Kanina mo'y di ba tutumbasan? Sa gitna ng bighati ay hindi may kukubli. Kapayapaan mo sa hati-hati, labis-labis, walang kupas ang iyong pagsinta. Wala nang higit sa'yo, wala nang kapantay ang biyaya mo. Hindi kayang ibigay ng mundong ito ang kapahingahang alay mo. Ikaw, Jesus, ang buhay, sa'yo wala nang papantay. Noon, ngayon at kailanman, wagas ang iyong katapatan. Kalinga mo'y di matutumbasan. Sa gitna ng bighati ay hindi may kukubli. Kapayapaan mo sa hati-hati, labis-labis, walang kupas ang iyong pagsinta. Wala nang hihigit sa'yo, wala nang kapantay ang biyaya mo. Hindi kayang ibigay ng mundong ito ang kapahingahang alay mo. Ikaw, Jesus, ang buhay, sa'yo wala nang papantay. Labis-labis, walang kupas ang iyong pagsinta. Wala nang hihigit sa'yo, wala nang kapantay ang biyaya mo. Hindi kayang ibigay ng mundong ito ang kapahingahang alay mo.
Salamat, Panginoon, sa kapahingahan, Panginoon, na patuloy namin nararanasan sa iyong presensya, Panginoon. We rest, Lord, knowing that your grace is more than sufficient for all of us, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil nakakalakad kaming patuloy sa iyo, Panginoon, dahil lamang sa iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka po naming dinadakila at niluluwalhati sa araw-araw ng aming buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay. Muli, magandang araw po sa inyong lahat at dalangin ko kayo ay nananatili sa magandang katayuan, nasa malakas na kalusugan, higit sa lahat sa kapanahonan na ito. Dalangin po palagi namin na lahat ng manggagawa, lingkod bayan ng dito sa Bacoor, sa BGC, ay talaga pong malakas sila na katayo sila sa Panginoon, na ang kanilang mga puso ay panatag, ang kanilang pananampalataya ay napakalakas. At ganon din mga panalangin po namin na ang mga nagkaroon man ng mga paghihina ay patuloy na lumakas po, lalong-lalo na mga kasama po namin. At ganoon din itong mga panalangin po ng BCPO ay para sa buong Bacoor rin, na nais talaga po natin na magiging God-centered Bacooreños. Yun po talaga ang vision naman natin. So ngayon po ay tatalakayin po natin na mahalagang bagay po tatalakayan natin. Ngayon ay yung napakahalaga po kasi ngayon yung identity natin. No, yung pagkakakilanlan natin sa sarili natin. Sa totoo lang po ay magkakaiba po ang buhay ng tao na nabubuhay lamang sa sarili niya at pagkatapos hindi talaga niya nakikita ang kanyang pagkakakilanlan niya, identity sa Panginoon. Kilala niya, alam niya ang Panginoon, no? Narinig niya o kaya alam niya ang may pananampalataya siya sa Diyos. Pero napakahalaga po na makita, maunawaan, mapanghawakan ang pagkakakilanlan natin sa ating Panginoon. Identity natin sa ating Panginoon. Ito po yun. Titingnan po natin kung matalakay po natin lahat, pero nais ko pong i-share ang mahahalagang salita ng Panginoon. Wala naman po akong pwedeng ihayag sa inyo na nagaling sa aking karunungan. Hindi po pwede yun kung hindi galing po sa salita ng Diyos. Ang authority ng salita ng Diyos. Kung napapakinggan po ninyo ang mga katuruan, yung authority of the scriptures, no? Kung naaalala po ninyo yung mga Bible Bites po, sana nakikinig po kayo doon, sapagkat yun po ang nagbibigay ng kahalagahan sa pagbabasa ng Biblia. Bakit wala kang ganang magbasa, no? Doon po dinitalye po ni Pastor Phil. Sana pakinggan po ninyo yun, sapagkat wala po ibang basihan ng ating pananampalataya, ng ating buhay, kung hindi ang salita ng Diyos na nasa Biblia. We only can get the highest authority and truth from the Bible. It is the Word of God. Kaya nga po, sige, review po ninyo yun, pakinggan po ninyo, isa-isa lang, huwag lamang todo-todo, dahil napakaganda po. So ngayon naman, titignan po natin in passing, pero sabihin natin na panghawakan agad natin. Once na nalaman natin ang katotohanan sa mga salita, no? Doon po yung nagkakaroon ng renewing of mind. Doon po yun na, kumbaga sa computer, nai-input na sa iyo kung sino ka, kung ano ang karapatan mo, kung anong kapangyarihan na meron ka. Yan ang pong mahalaga. So muli, hopefully, mananatili kayo nakikinig sa oras na ito, dahil napakahalaga ang pagkakakilanlan
ang identity natin sa ating Panginoon. So, dito po, makikita po natin, no, para maunawaan po natin yun, ay meron pong ginawa ang Panginoon para sa atin. Siya mismo una na nagpapahayag po mga bagay na ito. Ang sabi ng Panginoon, no, do not marvel that I said unto you, you must be born again. Huwag kayong maguguluhan sa salitang born again. Ang ibig lang naman po sasabihin niyan ay pinanganak mula sa langit, sa taas. Yun po yun. So, ang sikreto para makita natin ang pagkakakilanlan ay kailangan yung espiritu natin pala ay mabubuhay. Uulitin ko mabilisan lang. Ito po yung senaryo na si Nicodemus, pumunta siya isang gabi, pinuntahan niya ang Panginoon at tinanong niya, sinabi niya sa Panginoon, Rabbi, ikaw nga ba yung talaga sinugo mula sa Diyos sapagkat walang ibang pwedeng gagawa niyan? So ang sagot ng Panginoon, maliban ng tao ay maisilang na muli, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Inulit rin ng Panginoon, maliban ng tao, nasa John 3 po yan, John 3:3 hanggang 6. Maliban ang tao na maisilang na muli, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. So, nandun po yung susi para makita po natin ang mga bagay ng kaharian ng Diyos. At pag pinag-usapan ng kaharian ng Diyos, pinag-usapan natin ang sino nag-ahari doon. Pwede ang ating Panginoon. So, ito ngayon ang mahalaga na makikita natin. No? Sapagkat sa salita mismo ng Panginoon ay sinasabi niya, do not marvel, huwag kang mamangha. No? Huwag kayo talagang magugulat sa areang yun. Pero may katotohanan na pag naunawaan natin tungkol ang lahat ng bagay kay Kristo ay maraming bagay naman tayo matututunan. Higit sa lahat, sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus, ay doon po tayo ngayon nakakaroon ng pagbabago. Kaya bawat salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. So totoo po yun. Ngayon sa kapanahonan na ito ay dapat maunawaan talaga natin na totoo ang mga bagay espiritual. Totoo ang mga bagay na hindi nakikita pero na nandyan. Yun, may pandemic. Wala nang magagawa ang mga tao dyan. Hindi nakikita ang sakit na yan. Diba? So, pero nandyan. Hindi na nila alam paanong susukuin pa itong alisin ang pandemic na yan. No? Gagawa pa lang sila ng vaccine. Well, bibigyan sila ng karunungan ng Diyos. Pero ang sinasabi po natin, mahalaga may nakikita tayong spiritual sa ating spiritual na buhay. Okay? So, isang mahalagang bagay po na dapat makita natin ay ang katotohanan natin tungkol sa ating Panginoon. Sapagkat walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay kung hindi sa Panginoon Jesus. I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. Panginoon ang nagsasalita yun. So, eto ikaw ngayon, ikaw ay Kristiyano. Walang ibang bagay na para malaman mo ang katotohanan kundi sa Panginoon. So, ang identity mo ngayon bilang Kristiyano ay dahil sa Panginoon. Wala kang ibang matutunan na katotohanan kung hindi sa Panginoon. Kaya yung Kristiyano, tayo, ay talaga pong nandyan na talaga tayo sa ating Panginoon. Ipangkay na po natin yan sa isip, sa puso, sa kaluluwa, sa kalakasan, that we are really in Christ and we follow only the way, the truth, and the life sa ating Panginoon. Susunod siguro tatalakayin natin itong isa-isa. Pero ito po yung mga bagay na kailangan na natin makita. Itong pinakamahalaga na nais kong malaman po ninyo. John 14:20, ano po sabi? Sa araw na iyon ay malalaman ninyo ako ay nasa aking Ama at ako ay at kayo'y nasa akin. Sino? Tayo, yung mga disipulo yun. Same with us if we have faith in the Lord. No? At ako'y nasa inyo. Wow! Would you imagine? Yan po ang pagkakakilanlan natin. Yan po ang identity natin.
kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, tandaan mo, noong pa sinabi ng ating Panginoon na siya'y nasa Ama, tingnan po natin ha, tingnan po natin ang unity, no? Ang na siya'y nasa Ama at kayo ay nasa akin. Wow, sabi ng Panginoon, pero tayo ay nasa Kanya. Itong maganda, at ako ay nasa inyo. Alam niyo, kung palaliman po natin, yung binuhay na Espiritu nasa sa inyo, nananampalataya ka sa ating Panginoon, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, nabubuhay ang Espiritu mo, no? Pinapakain ng salita ng Diyos. Alam niyo, ang Espiritu natin yun, yan nananahan ang Espiritu ng Diyos. See, at that day you will know that I am my Father and you in me and I in you. Ganon ang relasyon na sinasabi niya sa mga disipulo. Pero yung tinuturo niya sa mga disipulo, para sa kanila lang ba? Alam niyo, kung aaralin po natin yung grammar niya, malalaman po natin na hindi pa lang sa kapanahunan nila, kung hindi para rin sa atin na darating. Okay. Ito pong maganda. Dahil kay Kristo, we are a new creation. I am a new creation. Dahil sa finished work of the cross, we are a new creation. Kaya't kung sino man na kay Kristo siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas. Tingnan ninyo ang lahat ay nagiging bago. Therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone, but the new has come. Bakit? Dahil ang spirito mo ay binuhay ng Diyos. Yung spirito mong pagkatao ngayon, ang tunay na pagbabago at iniingatan ng Diyos. Sa susunod na mga verse, pakikita po natin, no? Walang magagawa ang Diablo sa spirito natin. Tandaan po natin yan. At kung nais ninyong malaman ito, sige, makinig lang kayo. Sapagkat ang sinasabi po natin, hindi po karunungan namin, wala po kaming magagawa tungkol dito. Nais lang namin ma-share ang salita ng Panginoon. Sapagkat ito po ang katotohanan. We have to hold upon His word. Hindi na po natin kailangan na memorize ng husto sa ngayon. No? Pero, pag nalaman natin ang katotohanan, nananatili sa ating puso. Yung pagkakakilanlan natin sa ating Panginoon, kaya nating tumayo, kaya natin paninindigan na tayo ang Kristiyano, at kaya natin, iwaksi at itakwil ang hindi matuwid at ang masama. Bakit? Nasa Panginoon na nga tayo, may identity ka na. Pag ikaw ay naglalakad, ikaw ay Kristiyano, alam ng Diablo na Kristiyano ka, wala nga siyang pwedeng nagagawa. Nais lang niya, bigyan tayo ng trials, bigyan ng trials. Yun, malakas tayo doon sapagkat tayo na sa Panginoon. Pero kung tayo ay wala sa Panginoon, alam niyo yung trials, temptation yun. Kaya pag bumagsak tayo sa temptation. Ang Diyos hindi nagte-tempt, ngunit ang Diyos nagbibigay ng trial. Tayo mga Kristiyano, sa lahat ng mga nahaharap natin, problema, no? Tinitignan natin to as trials. Why? Because we know we can overcome. Dahil ang Panginoon ay overcomer, lalong-lalo na sa finished work of the cross. So, tandaan po natin, as a new creation, we can stand up because that is our identity in Christ. Isang identity natin na tandaan po natin, we are forever free from condemnation. No? Romans 8:1, ngayon wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo. Wow, tandaan mo yan. Tandaan mo yan, magulang, kapatid, anak, kaibigan. Anyone who is in Christ, there is no condemnation. Alam niyo bakit? Simpleng analogy. Inako ng Panginoon ang ating kasalanan, pinako sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, forever free talaga tayo. Dahil pinako na. Pero hindi naman tayo perfect. Nagkakamali pa rin naman tayo. Pero tandaan natin, kung hindi forever yung ginawa ng Panginoon, wala talaga tayong pag-asa magiging free sa kasalanan. Bakit? Talagang ganun tayo, natural tayo eh.
Ang tao na sa laman nag-ooperate, kaya nagkakamali. Pero sa mata ng Diyos, alam niyo sa mata ng Diyos, inako na ng Panginoon, kaya sasabihin ng Panginoon sa Ama, oops, Dad, Dad, sasabihin niya sa kanya, sa Ama ng Diyos, akin yan, tinubos ko na yan. Akin yan, ako ang ulo niyan. Hayaan mo, tumayo yan. Magbago, magpatuloy. Ganon yun. Kumbaga sa paghahatol sa korte, no? Ikaw, Joey, hahatulan na kita ngayon. Oops, darating ang aking abogado. Darating si Kristo. Oops, teka. Akin yan. Binayaran ko ng kasalanan yan. Wala ng kasalanan yan. Ganon ang ginawa ng Panginoon, no? There is now, therefore, no condemnation to those who are in Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kaya tayo po, maraming beses sinasabi, lumakad sa spiritual, mga bagay, salita ng Diyos spiritual. Totoo po yun. Sapagkat kailangan mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Binuhay ang Spirit mo, lumakad tayo sa Espiritu. Ang salita ng Diyos nagpupuno sa atin bilang Espiritu, then lumakad tayo. Lumakad tayo. Sinasabi ng salita ng Diyos, there is no condemnation. We are forgiven forever. Then malaya rin tayo. Instead na magkokondem ang sarili mo, uy, kasalanan ako ay tao lamang. Well, pag ganun tayo, hindi natin nakikita ang identity in Christ. No, ako'y anak ng Diyos. No, pinatawad na ako sa Panginoon. Nagkamali ako. Tumayo ako. Hihingi ako ng kapatawaran sa Panginoon. Automatic ang papatawaran diyan. Na wala. Hindi mo na nga kailangan magpenitensya eh. Dahil ginawa na ng Panginoong Yesus ang puso mo na nagsisisi, na sinasabi mo, ayoko na, magbabago na ako. Yun po ang true repentance na talagang automatic na yan. Hindi na kailangan gumawa pa na kung ano pa. Okay. Next. Anong ginawa ng Panginoon para sa atin? Itong identity po natin, sabi po dito, para sa ating kapakanan, ginawa niya, may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y magiging ito mahalaga, katwiran ng Diyos. Ang identity, ang pagkakakilanlan po natin sa Panginoon, tayo ay matuwid sa harap ng Diyos. Oo, nakikita ng ibang tao tao na in the flesh, magkukondem sa atin, sabihin tayo hindi matuwid. Pero para tayong makakapatuloy na lumakad ng matuwid, tandaan po natin, ang isip natin, ang puso natin sa harap ng Panginoong Diyos, tayo ay matuwid. Kaya nga siya namatay, inako niya ang kasalanan, ginawa niyang sarili niya na salaman na bilang kasalanan. Para ano? Para tayo bigyan ng katwiran. Katwiran ng Diyos. Kung ikaw Kristiyano, naglalakad dyan, ang mata ng Panginoon sa iyo ay sinasabi, yan ang aking anak, katwiran ko. Kaya yan ay mamumuhay ng matuwid ayon sa aking salita. Dahil ginawa na ng aking anak, tinubos na siya, ito ang laya na lumalakad siya. Kaya tayo dapat lumakad tayo na matuwid sa harap ng Panginoon. Oo, ang laman po natin, nasa 5 senses yan. Ano nakikita, nararamdaman, naamoy. Ito po nag-ooperate sa laman. Pero tandaan po natin, lumakad tayo sa Espiritu. Yun ang 6 sense, ika nga. So, mahalaga po yun for we have to walk as the righteousness of God. Tandaan po natin yan. We have to be righteous. Kaya nga, mga kapatid, ito lang yun eh. Ay, nagkasala ka, nagkamali ka, hindi, tumayo ka, ako'y katwiran ng Diyos. Meron kang ugali, may mga attitude ka, may bisyo ka, hindi mo kayang alisin. Magsalita ka at declare mo, ako'y katwiran ng Diyos. Sasabihin ko sa iyo, kung i-declare mo yan sa iyong espiritu, yung kaluluwa, yung katawan mo, I know there will be change, there will be transformation, there will be healing. Why?
Because the Word of God is powerful. Mamaya, sana maabutan natin yan. So, ang kinin po natin na tayo ay matuwid. I am righteous. I am a new creation. I am righteous. At isang bagay pa, I am a child of God. Ito pinakamaganda po dito. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Anak ng Diyos po. No? Alam nyo, sa Old Covenant, ang relasyon ay master-servant, master-servant. Sa New Covenant, tayo ay sons of God. Sons and daughter of God. Bakit? Sapagkat ginawa na ni Kristo lahat ng mga sa New Covenant, sa Old Covenant, mga tao na tumitingin sa darating na dakilang manliligtas, the Redeemer, sa New Covenant, dumating na sa atin ang Redeemer. Instead na gawin tayo mga servant, tayo ngayon, we are sons of God. Ang tindi ng karapatan pag sinabi mga anak ng Diyos. Tatalakayin po natin yan sa susunod siguro. But as many received to them, He gave them the right to become the children of God. To those, may condition, who believe in His name, nananampalataya sa Kanyang pangalan. Wow! Ikaw yan. Kristiyano ka, nananampalataya ka kay sa Panginoong Hesus. You are a child of God. You were given the right to be the children of God. Napakahalaga po. Tandaan po natin yan. John 4:4. These are the truths that comes from the Word. Ang sabi dito, ano raw? Tayo'y matagumpay. I am an overcomer. Sana nababasa niyo yung sa may cross. No? Ang sabi po dito, kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. Greater is He who is in me than he who is in the world. Yung diablo, yung evil na sa world. No? So, matagumpay tayo. Aba, kung sa COVID lang, palagi ko sasabihin, greater is God. Isipin po natin, kung ang Diyos na sa atin, who is in us, anong magawa yung kalaban? Anong gawa yung mga diseases na yan? Ang mahalaga sa akin, sa ating ang Panginoon. Kung pahintulutan ng Panginoon, ako ay dadapuan, di wala. Pero mahalaga ang relasyon ko sa Panginoon. That I know, I am with the Lord. Ito, panlupa lang. But the fact is, maliwanag na tayo ay overcomer. Wow, yan po ang pagkakakilanlan natin. Napakahalaga po yan. So, bilang may identity tayo, we are really loved by God. Ito po ang pangako sa mga, dahil mahal tayo ng Panginoon, ha? Antindi po nito. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, wow, kamatayan, ni ang buhay, ano pa, pipiliin mo, lahat na sakop to, ni ang mga anghel, antindi mga anghel na hindi natin nakikita pero may anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay kasalukuyan, ni ang mga bagay darating, things to come, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataas-taasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang ay hindi, listen to this, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na sa kay Kristo na Panginoong Jesus. Alam po ninyo, ang pag-ibig ng Ama ipinapakita niya sa pamagitan ng kanyang buktong na anak. Ang kanyang buktong na anak, ating Panginoon, ay dahil mahal na mahal tayo, tinubos tayo. At doon sa kanyang pamatayan,
nagsara, napako. Kumbaga sa sarado kandado na ang alin, ang pag-ibig niya sa atin. Kaya alam nyo, yung mga natatakot na ang Diyos ay paparusahan ng kakatakot-takot. Kung ikaw ay nasa Panginoon, matatakot ka ba? Ang natatakot lang sa mga parusa ng Diyos na sinasabi, yung mga gumagawa ng mga na walang relasyon sa Ama. Kung ang Ama ko ay nandito, kilala ko ang Ama ko, mapagmahal ang Ama ko. Uy, teka, ano ba yan? Kung ang Ama ko ay nandito, aba, ganun kalakas ako. Alam ko, mahal niya ako. At alam ko, hindi niya ako paparusahan ng gusto. Didisiplinahin lang niya ako, yes. Pero hindi niya ako i-condemn. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay ganon. See? For I am persuaded, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created being, created thing shall separate us from the love of our Lord Jesus Christ. You see? Isasara ko po to dito sa 2 Corinthians 5:20. Tayo, mga Kristiyano, ay ambassador. 2 Corinthians 5:20, kaya kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nanawagan sa pamamagitan namin. Kami nanawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagsundo sa Diyos. Now then, we are ambassador for Christ. So, alam naman natin ang ibig ng ambassador, no? Ang embassy, halimbawa, Saudi Arabia, may Philippine Embassy. Pag may Philippine Embassy, nagre-represent ng ambassador dyan ay Pilipinas. At pag nandyan ang embassy, walang magagawa ang Saudi Arabia, hindi niya pwede girahin, hindi niya pwede sirain, hindi niya pwede kalabanin ang embassy sapagkat embassy po yan, nagre-represent ang buong Pilipinas. Tayo ay ambassador, nagre-represent po tayo ang Panginoong Hesus. Kaya unang-una, alam ng Diablo na tayo ay mga ambassador ng ating Panginoon. Kilala niya tayo bilang mga Kristiyano na mahal ng Panginoon. Na forever tayo ay forgiven. We are deeply loved. We are new creation in the Lord. Yan po ang identity. Marami pa tayong patalakay. So for now, always remember, mamuhay po tayo bilang Kristiyano. Ano mang ginagawa po natin sa trabaho, makikita ang Kristo sa buhay natin. Lalabas man tayo sa bahay, makikita ng mga kapitbahay, ng kaibigan mo, na ikaw ay Kristiyano dahil tama at matuwid ang lakad mo. Dahil tayo ay katuwiran ng Diyos. Pag nakita ka ng mga tao, ay, kilala ko yan. Mabait yan. Kristiyano yan. Nabe-bless ako dyan. Pag may problema, lalapit yan sa iyo. Ganon tayo mga Kristiyano. Gumawa tayo ng trabaho, matuwid tayo sa harap ng Panginoon. Tandaan natin, ang buhay natin ay nakasentro lamang sa Panginoon. Yan, kaya tayo, binuhay tayo ng ating Espiritu ay upang tayo ay mag-represent dito sa mundo. Muli, dalangin ko, maging matatag tayo sa ating identity. Dalangin ko na makikita po natin sa araw-araw na si Jesus. At ikaw, dala mo ang identity, ang pagkakakailanlan ni Jesus. Kaya pag lumakad ka, pag sinabi ikaw ay Kristiyano, maalala ng gusto yung Christ. Chris. Hindi maaalala yung tiyan. Maklaman. No, ang ibig ko lang sabihin, maalala talaga ang identity as a Christian dahil si Kristo ay nakita sa iyo. Muli, magandang araw sa inyong lahat at dalangin ko
na maging matatag kayo ng bawat isa sa panahon ng pandemic sa inyong mga trabaho. Tama at matuwid ang gagawin po natin para magiging maunlad, magiging malakas ang Bacoor at magiging ilaw, no? A beacon of light na sa area po ng Pilipinas. Yan ang panalangin natin sapagkat lahat ng pinaplano po sa Bacoor ay ibe-bless ng Panginoon. Magiging science hub tayo, no? Magiging moderno tayo dahil ang mga tao ay mga Kristiyano na may identity ni Jesus Christ at makikita sa galaw ng tao ang Panginoon Jesus. Muli ako'y manalangin. Panginoon, itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang sino man nakarinig dito sa Bacoor at sino man na mga kaibigan, magulang, kapatid, dalangin ko, Lord, na magiging matatag po sila at makita nila ang kanilang identity sa aming Panginoon Jesus. Dalangin ko, O Diyos, na sa kanilang pagkiklakad, they're coming in and coming out, God will bless them mightily and the grace of God will pour upon them. Panginoon, ngayon inihiling ko, O Diyos, na ilayo mo po, Panginoon, ang sino man may sakit at karamdaman. Magiging malakas ang immunity ng bawat isa, Panginoon, sa panahon na ito. At dalangin ko din, Panginoon, na ang sino man talagang namumroblema ngayon sa may COVID, Lord, bigyan mo ng pagkataon na makilala ka, mabigyan ng kalakasan ng Espiritu, ma-recover, Panginoon Diyos. Muli, maraming salamat, Panginoon. Magsilbing bakod nawa sa mga naririnig ang mga panalangin na ito. Bakod ng iyong pagmamahal, ng iyong protection, at ng iyong pagpapala at bubuhos sa loob nila. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless you. And again, thank you.